Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 856, Kabanata 856, Pag-set up ng killing formation. Matapos ipadala ang mensaheng ito, nahiga si Bobby Aguilar sa kanyang kama at nakatulog ng mahimbing. Halos wala siyang pahinga sa panahong ito, kaya mahimbing ang tulog niya ngayong gabi. Gayunpaman, nagkaroon ng malaking kaguluhan sa martial arts forum. Ang mensaheng ito ay agad na kumalat sa buong mundo ng martial arts. Hayagan na hinahamon ni Bobby Aguilar ang lahat ng magagandang pamilya. Goodness, direkta niyang tinatawag ang pinuno ng Capital City Martial Arts Association. Maaaring ang taong ito ay nakapasok na sa kaharian ng martial saint. Kung hindi, paano siya magiging napakayabang? Sa Capital City Martial Arts Association, nakita din ni Mark Fraley ang mensaheng ito. Puno ng galit ang kanyang mukha, nakaumbok ang kanyang noo na may mga ugat. Damn it! Malakas na inihagis ni Mark Fraley ang kanyang telepono sa lupa. Itong si Bobby Aguilar, na tinatawag ang aking pangalan, hayagang pinupukaw ako. Papatayin ko siya ngayon, kailangan ko siyang patayin. Nang makita ang galit na si Mark, hindi napigilan ni Chanang ang manginig. Young Master, dapat kang mag-ingat. Kung ang taong ito ay nakapasok na sa Martial Saint Realm, kung gayon hindi natin siya kakayanin. Payo ni Chanang. Kapag nakapasok na ang isa sa kaharian ng Martial Saint, hindi lang si Mark Fraley, maging ang buong Second Mystic Realm ay kailangang timbangin ang kanilang mga aksyon. Hindi ako naniniwala na nakapasok siya sa Martial Saint Realm. Malamig na sabi ni Mark Fraley. Nang makitang hindi niya makumbinsi si Mark Fraley, iniba ni Chanang ang paksa, Young Master, malapit na ang bagong taon, dapat kang bumalik sa Second Mystic Realm. Nang marinig ito, tila biglang kumalma si Mark Fraley. Umupo siya sa kanyang upuan at bamulong, talaga, malapit na ang bagong taon. Bilang isang katutubo ng Pyro, binigyan niya ng malaking kahalagahan ang bagong taon. Lalo na si Luke Fraley, isang matigas ang ulo na natural na sineseryoso ang mga tradisyonal na festival. Hindi na magtatagal at tatawagan ka ng iyong ama. Patuloy ang paghampas ni Chanang habang mainit ang plancha. Huminga ng malalim si Mark Fraley at sinabing, sige, hayaan mo siyang mabuhay ng ilang araw pa. Nang makita ito, nakahinga ng maluwag si Chanang. Na may malamig na mukha, utos ni Mark Fraley, ngunit hindi natin siya maaaring maging napakayabang. Pumunta, tumugon sa publiko. Sabihin sa kanya na manatiling buhay pa ng ilang araw. Ang kanyang mga aksyon ay lubusang nagpagalit sa Capital City Martial Arts Association. Agad namang tumanggo si Chanang at sinabing, no problem, sisigot ako kaagad. Noong gabing iyon, bumuhos ang malakas na nyebe. Halos natakpan ng snowfall ang higit sa kalahati ng Hilaga. Tahimik ang mundo, si Bobby Aguilar ay nakahiga sa kama, natutulog na parang troso. Pero napakasigla ng Martial Arts Forum ngayong gabi. Bukod sa bukas na hamon ni Bobby Aguilar at sa tugon ng Capital City Martial Arts Association, may isa pang balita. Isang tao na tinawag ang kanyang sarili na propeta, ay nagpost ng hula sa Martial Arts Forum. May isang taong thought-antong sa Martial Saint Realm sa susunod na taon, na magbabago sa kasalukuyang sitwasyon. Dahil sa balitang ito, mas naging abala ang dati ng sumasabog na Martial Arts Forum. May taong papasok na sa Martial Saint Realm. Sino kaya ito? Bobby Aguilar, Dominic Taylor, o Mark Fraley mula sa Mystic Realm? Nakalimutan na ba ninyong lahat ang tungkol sa matandang gwardya, ang Marquis, mga taong tulad ni na Ignacio Burke, Jackson Harris, at Blaze Rhodes, na nabubuhay pa? My goodness, magiging lively ang Martial Arts Forum next year. Para naman kay Bobby Aguilar sa sandaling ito, mahimbing pa rin itong natutulog, kahit na nanaginip ng isang magandang panaginip. Kinaumagahan. Tumayo si Bobby Aguilar mula sa kama. Kinuha niya ang phone niya at binuksan ang Martial Arts Forum. Nang makakita ng hindi mabilang na mga mensahe, medyo nagulat si Bobby Aguilar. Biglang nakita ni Bobby Aguilar ang tugon ni Mark Fraley. Ang iyong mga aksyon ay lubos na ikinagalit ng Capital City Martial Arts Association.
Hahayaan ka naming mabuhay hanggang sa katapusan ng taong ito. Sa susunod na taon na ang oras ng iyong kamatayan. Siyempre, maaari mong subukang tumakas sa mga ilang araw na ito. Nang makita ang mensaheng ito, hindi mapigilan ni Bobby Aguilar na mapangiti. Matapos mag-isip sandali, sumagot siya, Mark Fraley, kahit hindi ka pumunta sa akin, pupunta ako sa iyo. Itinabi niya ang kanyang telepono, at ang mukha ni Bobby Aguilar ay agad na naging sobrang lamig. Wala siyang balak na magkaroon ng mapayapang bagong taon. Para kay Bobby Aguilar, na ulila, ang tinatawag na tradisyonal na pagdiriwang na ito ay hindi naiiba sa isang ordinaryong araw. Tumayo siya at lumabas ng kwarto, at saka umalis sa Divine Alchemist Pavilion. Hanggang sa gabi ay bumalik si Bobby Aguilar, na mukhang pagod sa paglalakbay. Basang-basa ang kanyang katawan dahil sa makapal na nyebe, ngunit may mainit na aura sa paligid. Saan ka nagpunta? Nang makita si Bobby Aguilar na kababalik lang, medyo nagulat ang Pavilion Master. Tumawa si Bobby Aguilar, pumunta ako para bumili ng ilang bagay. Lord Pavilion Master, gusto mo bang umuwi sa bagong taon? Ang Pavilion Master ay umiling, ito ang aking tahanan. Nawala nang masabi si Bobby Aguilar. Wala na siyang sinabi pa at nagsimulang kumuha ng mga materyales mula sa special magic artifact ng sunod-sunod. Ang mga materyales na ito ay tila karaniwan, ngunit ang malawak na pag-iisip na Pavilion Master ay nakilala ang kanilang layunin sa isang sulyap. Ito ay mga materyales para sa pag-set up ng isang formation. Nag-aalinlangan ang Pavilion Master. Tumango si Bobby Aguilar, oo, plano kong magtayo ng killing formation sa paligid ng Divine Alchemist Pavilion. Nagulat ang Pavilion Master, marunong ka bang mag-set up ng killing formation? Tumawa si Bobby Aguilar, syempre. Habang nagsasalita siya, kumuha si Bobby Aguilar ng kabuuang 4 na Martial Saint weapons. Ang 4 na Martial Saint weapon na ito ay ninakawan ni Bobby Aguilar. Ikaw. Nang makita ito, ang Pavilion Master ay natigilan. Kailan naging mura ang Martial Saint weapons? Gagamitin ko itong 4 na Martial Saint weapons bilang mga sandata sa pagpatay para iset up ang killing formation. Ikaw na ang baalang kontrolin ito pagdating ng panahon. Kahit na ang half-step martial sages ay walang alinlangan na mamamatay kapag pumasok sila dito. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Sa pagtingin sa manipis na figure at determinadong mga mata ni Bobby Aguilar sa kanyang harapan, ang Pavilion Master ay medyo nawala. Ang binata na nangangailangan ng kanyang proteksyon 1 taon pa lang ang nakalipas ay lumaki na sa ganitong lawak. Hindi nag-aksaya ng oras si Bobby Aguilar. Nilabanan niya ang mabigat na nyebe at nagpalipas ng buong gabi sa pag-set up ng isang pamatay na porma sayon sa paligid ng malawak na Divine Alchemist Pavilion. Sa madaling araw ng sumunod na araw, nakatayo si Bobby Aguilar sa pinakamataas na punto ng Divine Alchemist Pavilion, na tila may pinagmamasdan. Nakatakda na ba ang pagbuo ng pagpatay? Dumating ang Pavilion Master sa tabi ni Bobby Aguilar. Umiling si Bobby Aguilar, upang gawing flawless ang formation, kailangan ng iba. Ano? Tanong ng Pavilion Master. Dumilat si Bobby Aguilar at sinabing, ang bato ng langit at lupa. Ang bato ng langit at lupa. Nang marinig ang pangalang ito, halatang nagulat ang Pavilion Master. Ang Stone of Heaven and Earth ay isang napakabihirang materyal, na kilala sa publiko. Tanging ang Pavilion of Heavenly Secrets ang nagtataglay ng isa. Itinuturing ng Pavilion of Heavenly Secrets ang bato ng langit at lupa bilang isang kayamanan ng pamilya. Not to mention give it away, even showing it is not allowed. Saan mo kukunin ang bato ng langit at lupa? Tanong ng Pavilion Master. Malamig na sinabi ni Bobby Aguilar, the Pavilion of Heavenly Secrets. Hindi kanila ibibigay. Umiling ang Pavilion Master. Ngumisi si Bobby Aguilar, gustuhin man nila o hindi, kailangan nilang ibigay ito sa akin, may utang sila sa akin. May utang ka. Lalong naguluhan ang Pavilion Master. Ngumisi si Bobby Aguilar, utang nila sa akin ang isang buhay. Hayaang gantihan nila ako ng bato ng langit at lupa. Habang nagsasalita siya, muling niluwan ni Bobby Aguilar ang isang subo ng sariwang dugo. Nabahira ng dugo ang makapal na nyebe sa lupa,
na lumikha ng isang nakakagulat na tanawin. Kabanata 857, Kabanata 857, Ang lakas ng isang suntok. Isa. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ng Pavilion Master nang makita ito. Ang lahat ng mga palatandaang ito ay nagpapahiwatig na ang ginintoang core ni Bobby Aguilar ay talagang nasira. Pinunasan ni Bobby ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, walang labis na pag-aalala ang kanyang mukha. Ang iyong katawan. Panimula ng Pavilion Master. Ikanaway ni Bobby ang kanyang kamay, okay lang ako, Lord Pavilion Master. Pupunta ako sa capital city at hanapin si Mallory Po. Paano kung hindi ibigay sa iyo ni Mallory Po ang bato ng langit at lupa? Tanong ng Pavilion Master. Mataimtim na sinabi ni Bobby, sa palagay ko ay naging napakalambot ng puso ko, na nagbunsod sa napakaraming tao na ipagsapalaran ang kanilang buhay upang agawin si Emily Taylor. Bagamat hindi direktang sinagot ng pangungusap na ito ang tanong, kitang-kita ang kahulugan nito. Hindi na nagsalita si Bobby, nagpaalam na siya sa Pavilion Master, at umalis sa Divine Alchemist Pavilion. Sa ngayon, wala nang mas magandang paraan si Bobby para protektahan ang Pavilion Master at si Emily Taylor maliban na lang kung nakakita siya ng Mystic Realm. Capital City, Pavilion of Heavenly Secrets. Dito, abala ang mga tao, at maraming tao ang bumibili ng mga mahiwagang artifact at nangungunang armas. Siyempre, ang mga tunay na top tier na mamimili ay wala sa Great Hall na ito, ngunit sa villa sa likod ng pangunahing bulwagan ng Pavilion of Heavenly Secrets. Sa oras na ito, mayroong 3 half-step martial sages sa villa. Ang bawat isa sa 3 ito ay may hawak na isang mahiwagang artifact sa kanilang mga kamay. Ang 3 artifact na ito ay may isang karaniwang tampok maaari nilang pigilan ang katawan ng kalaban. Nagbuhos si Mallory Po ng tsaa para sa kanila, nakangiti, nasiyahan ba kayo sa mga artifact na ito, mga ginoo? Not bad, tumango sila. Lord Po, magkano ang halaga ng 3 mahiwagang artifact na ito? Tawa ng tawa si Mallory Po, ang 3 mahiwagang artifact na ito ay lahat ng top-notch, kaya natural, ang mga presyo ay hindi magiging mababa. Habang nagsasalita siya, itinaas ni Mallory Po ang 3 daliri. 3 bilyon, walang pakialam niyang sabi. Sa ganoong presyo ay bahagyang napasimangot ang 3. Bagamat hindi nagkukulang sa pera ang half-step martial sages, malaking halaga pa rin ang 3 bilyon. 3 bilyon. Talaga, medyo masyadong mataas ang presyo, sabi ng isa sa kanila na nakakunot ang noo. Sige, kung maaalis natin ang Bobby Aguilar na iyon, 3 bilyon ang sulit, tumango ang isa. Nang marinig ito, mabilis na bumangon si Mallory Po at nagulat na napabulalas, anong sabi mo? Tanggalin mo si Bobby Aguilar. Oo, ano? Kilala mo ba siya, Lord Po? Tanong ng isa sa half-step martial sages. Hindi sinagot ni Mallory Po ang tanong na ito, sa halip ay bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata at sinabing, dahil gusto mong patayin si Bobby Aguilar, bibigyan kita ng diskwento sa 3 artifact na ito kunin sila sa halagang 1 bilyon. Oh! Nagkatinginan ng 3 at pagkatapos ay tumawa, salamat po. Bago bumagsak ang mga salita, sumugod si Hanley Po. Sumandal siya sa gilid ni Mallory Po at bumulong, Dad, nandito si Bobby Aguilar. Hindi siya mapipigilan ng mga tao natin. Nandito si Bobby Aguilar. Tumaas ang isang kilay ni Mallory Po, bakas sa kanyang mukha ang kasiyahan. Hindi mo na kailangang pigilan. Papasukin mo lang siya, sabi niya. Napatulala si Hanley. Parang may gusto pa siyang sabihin, pero naputol ito ng pagkaway ng kamay ni Mallory Po. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ay pumasok si Bobby na may malalaking hakbang. Umupo siya sa tabi ni Mallory Po at nagsali ng isang tasa ng tsaa nang hindi nagtatanong. Bobby, anong dinala mo dito? Nakangiting tanong ni Mallory Po. Sinulyapan siya ni Bobby at sinabing, naparito ako para kumuha ng isang bagay kay Lord Po. Oh! Tumaas ang isang kilay ni Mallory Po. Ano kaya ang pinag-uusapan mo? Humigop ng tsaa si Bobby at sinabing, ang bato ng langit at lupa. Sa 3 salita na iyon, kapansin-pansing nagbago ang mukha ni Mallory Po.
Bigla siyang tumayo at dumura ng malamig, the stone of heaven and earth. Bobby Aguilar, nagbibiro ka ba? Sa tingin mo ba ay binibiro kita? Isang bato ng langit at lupa para sa buhay ng iyong buong pamilya ang dapat nakatumbas ng halaga, sagot ni Bobby. Lubhang malungkot ang mukha ni Mallory Poe, at sa kanyang puso, hindi mabilang na pag-iisip na mawala si Bobby Aguilar ang lumitaw. Ito ay tahasang pagnanakaw. Sa sandaling ito, nagsalita ang tatlong kalahating hakbang na martial sages. Sinulyapan sila ni Bobby Aguilar at sinabing, "None of your damn business." Hey, to think makukuha natin ang gusto natin ng walang effort. Tumayo silang tatlo. Bobby Aguilar, hinahanap ka lang namin, pero naihatid mo na ang sarili mo sa pintuan namin. Bahagyang ipinikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata at ngumisi, sino ka? Saang sekta o aristokratikong pamilya ka galing? Hindi mo na kailangang malaman iyon. Ngayon, tiyak na mamamatay ka. Walang pakialam na sabi ng tatlo. Napataas ang isang kilay ni Bobby Aguilar at tumawa, dahil patay na ako, anong masama kung sabihin mo sa akin? Nagpalitan ng tingin ang tatlo, tila nakakatuwang ang kanyang loika. Fine, walang masamang sabihin sa iyo. Makinig ka, kami ay mula sa hilagang kanlurang aristokratikong pamilya, ang mga Walters. Sigaw nung tatlo. Napakamot ng baba si Bobby Aguilar at Bamulong, Walters. Sige, magsimula tayo sa inyo. Simulan. Magsimula sa ano? Medyo nataranta ang tatlo. Ngumisi si Bobby Aguilar, gumawa ng halimbawan ng manok para takutin ang unggoy. With that, biglang tumalsik yung tea sa kamay ni Bobby Aguilar. Ang tubig na ito ay naglalaman ng napakalakas na espiritual na kapangyarihan ni Bobby Aguilar, bawat patak ay may lakas na 10,000 libra. Inabot ng tatlo ang kanilang mga palad, at kumislap ang mga ilaw, dahilan para sumabog ang mga patak ng tsaa. Atake, patayin siya. Sigaw ng tatlo. Sa sandaling matapos silang magsalita, sinimulan nilang i-activate ang kanilang mga mahiwagang artifact. Ang mga mahiwagang artifact na ito ay mga divine rank artifact, lahat ng mga ito ay ginawa mismo ni Mallory Poe at partikular na pinupuntirya ang pisikal na katawan. Sa makatuwid, sila ay puno ng kumpiyansa. Habang isinaaktibo ang mga mahiwagang artifact, agad na bumagsak ang mga sinag ng liwanag sa katawan ni Bobby Aguilar. Sa isang iglap, ang katawan ni Bobby Aguilar ay tila nakulong sa kumunoy. Ang nagliliwanag na liwanag ay kinakain ng kanyang matipunong katawan. Kung wala ang iyong pisikal na katawan, wala ka. Sigaw nung tatlo. Ngumisi si Bobby Aguilar, sa tingin mo ba ay mapipigilan ako ng mga artifact ng divine rank na mas mababa ang grado? Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, nang inig ang katawan ni Bobby Aguilar, at isang gintong liwanag ang sumambulat. Boom! Ang mga mahiwagang artifact na nasa kamay ng tatlo ay direktang nabasag. Paano? Paano ito posible? Ang mga ekspresyon sa tatlong kalahating hakbang na mukha ng martial saint ay biglang nagbago. Lalong nanlaki ang mata ni Mallory Poe. Siya ang lumikha ng mga mahiwagang artifact na ito, kaya alam niya kung gaano kalakas ang mga ito. Mallory Poe. Sinubukan mo kaming lokohin ng mga peke. Akala ng tatlo nakabili na sila ng pekeng produkto at hindi napigil ang sigawan si Mallory Poe. Nang marinig ang mga salitang ito, bahagyang nagulat si Bobby Aguilar at sinabing, ang mga divine rank artifact na ito ay iyong trabaho. Mukhang mayroon kang ilang mga kasanayan. Hindi kumibo si Mallory Poe at puno ng malamig na pawis ang kanyang noo. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, gustong samantalahin ng tatlo ang pagkakataong makatakas. Gayunpaman, hindi sila bibigyan ni Bobby Aguilar ng pagkakataon. Bago pa man sila makatalikod, may gintong liwanag na ang tumama sa kanila. Ito ay isang suntok na casual na ibinato ni Bobby Aguilar. Nakapulupot sa kanyang braso ang malagintong dragon, at ang nakakatakot na puwersa ay lumabas mula sa kanyang kamao. Boom! Matigas na damapo ang kamao sa tatlo, at ang nakakapangilabot na matalim na kapangyarihan nito ay tumagos pa sa mga dingding ng villa. Phew! Isang suntok lang ay sapat na para tumagos sa katawan ng tatlo, at agad na hamina ang kanilang mga hininga.
Nakita ito ni Mallory Po at hindi niya napigil ang huminga ng malamig. Bago pa siya mamangha, isang malakas na ingay ang nanggaling sa labas ng villa. Pagtingin nila, nakita nila ang isang maliit na burol sa di kalayuan na gumuho. Bakas sa mukha ng lahat ang pagtataka. Ang resulta ng suntok na ito ay hindi lamang nabasag ang mga pader kundi nabasag pa ang malayong burol. Kabanata 858, Kabanata 858, Pagkilos sa araw ng Lunar New Year. Napatulala ang mag-amang Po, napalunok. Hindi nila maisip na 3 kalahating hakbang na martial sages ang mamamatay bago si Bobby Aguilar ng ganito. Anong antas na ang naabot ng paglilinang ni Bobby Aguilar ngayon? Bakit napakabilis ng kanyang pag-unlad? Lumapit si Bobby Aguilar sa 3 lalaki, kinuha ang kanilang mga ginintoang core, at inilagay ang mga ito sa kanyang special magic artifact. Pagkatapos, malamig na tumingin si Bobby Aguilar kay Mallory Po. Ibigay mo ang bato ng langit at lupa, at ililigtas ko ang iyong buhay. Walang pakialam na sabi ni Bobby Aguilar, na nakaupo sa sofa. Nag-ipon ng lakas ng loob si Mallory Po at sinabing, ang bato ng langit at lupa ay ipinasa ng ating mga ninuno. Kung ayokong makarinig ng kalokohan, ang bato ng langit at lupa ay hindi kailangan para sa akin. Ibigay mo ito, o ayaw ko, puno ng pananakot ang tono ni Bobby Aguilar. Nagngangalit si Mallory Po at sinabing, kung gusto mo ang bato ng langit at lupa, ayos lang, pero may hiling ako. Ibalik mo ang special magic artifact na inagaw mo, at ibibigay ko ang bato ng langit at lupa. Wala ka sa posisyon na makipag-ayos, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Gusto ko pareho ang Stone of Heaven and Earth at ang special magic artifact. Galit na sabi ni Mallory Po, Bobby Aguilar, nagiging unreasonable ka ba? Masyado ka bang lalayo? Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar. Itinaas ang kamay, at sinampal ang mukha ni Mallory Po. Watch your tone when talking to me, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Ibinuka ni Mallory Po ang kanyang bibig, ngunit naiwan siyang tulala. Hindi niya akalain na magkakaroon siya ng ganoong araw. Hindi napigilan ni Mallory Po na mapatingin ng masama kay Hanley Po. Kung hindi dahil sa kanya, hindi niya na-provoke si Bobby Aguilar. Limitado ang pasensya ko, kaya 3 segundo lang ang ibibigay ko sa iyo. Pagkatapos ng 3 segundo, kung hindi ka pa nakapagdesisyon, papatayin kita, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Alam ni Mallory Po na hindi siya makakatakas sa kapahamakang ito, kaya't napangiti na lamang siya at sinabing, sige, ibibigay ko ito sa iyo. Pagkasabi nito, biglang naglabas ng special magic artifact si Mallory Po, sinusubukang tumakas. Isang madilim na pasukan ang lumitaw sa kanyang harapan. Hinawakan ni Mallory Po si Hanley Po at nagsimulang tumakbo. Gayunpaman, iniunat ni Bobby Aguilar ang kanyang palad at hamampas pasulong. Boom! Ang madilim na pasukan ay direktang nabasag, at ang special magic artifact ay sumabog kasama nito. Dahil dito nakaramdam ng panginginig ang mag-amang Po. Alam mo ba ang kahihinatnan ng pakikipaglaro sa akin? Isang malamig na aura ang nagmula kay Bobby Aguilar. Sa sobrang takot ni Mallory Po ay nabasag ang kanyang tapang, at nagmadali siyang nagsabi, Ako. Ako ay nabulag, ako. Ako na ang kukuha ng bato ng langit at lupa para sa iyo ngayon. Malamig na sinabi ni Bobby Aguilar, naglaro ka na sa akin minsan, at kung may pangalawang pagkakataon, alam mo ang kahihinatnan. I dare not, sabi ni Mallory Po na may nanginginig na boses. Tumalikod siya at mabilis na lumabas ng kwarto. Makalipas ang mahigit 10 minuto, bumalik si Mallory Po na may dalang kahon ng sandalwood. Ito ang bato ng langit at lupa, sabi ni Mallory Po na may pag-aatubili. Kinuha ito ni Bobby Aguilar, binuksan ang kahon, at nakita ang isang batong kasing laki ng palad na tahimik na nakahiga sa loob. Ito ang bato ng langit at lupa. Maingat itong sinuri ni Bobby Aguilar. Sa batong ito, nagkaroon ng mahinang pagkinang, at isang kakaibang puwersa ang nananatili sa paligid nito. Ibinalik ni Bobby Aguilar ang bato ng langit at lupa sa kahon at pagkatapos ay itinago ito.
Ang puso ni Mallory Poe ay dumudugo, ang kanyang mga ngipin ay nag-igting ng mahigpit, at nais niyang mapatay niya si Bobby Aguilar. Mallory Poe, alam mo ba kung bakit ko iniligtas ang iyong buhay? Biglang tanong ni Bobby Aguilar. Umiling si Mallory Poe, na nagpapahiwatig na hindi niya alam. Hindi masyadong nagsalita si Bobby Aguilar. Sa isang pag-iling ng kanyang palad, nahulog ang tansong espada sa harap ni Mallory Poe. Ikaw ay isang artifact refiner. Tulungan akong pinuhin ang espadang ito, sabi ni Bobby Aguilar. Ang espadang ito ay naglalaman ng mga buto ng isang makapangyarihang magsasaka ng lupain, ngunit ang pamamaraan ng pagpino ni Bobby ay hindi sapat na katangi-tangi upang mailabas ang buong potensyal nito. Kinuha ni Mallory Poe ang bronze sword at pinagmasdang mabuti. Gen Aaron, top tier na mga spirit stone, at ang bungo ng isang makapangyarihang magsasaka ng lupain. Hinaplos ni Mallory Poe ang tansong espada at bamulong sa sarili. Nagtaas ng kilay si Bobby at tumawa, mayroon kang ilang mga kasanayan. Kaya, mayroon bang anumang paraan upang mapabuti ang espadang ito? Mataimtim na sinabi ni Mallory Poe, oo, at maraming lugar para sa pagpapabuti. Tumayo si Bobby at sinabing, kung gayon, ipaubaya ko ito sa iyo. Pupunta ako upang kunin ang espada pagkatapos ng bagong taon. Pagkasabi nito ay tumalikod na si Bobby at umalis. Nang malayo na si Bobby, isang nagtanong si Hanley Poe, tatay, kinuha niya ang special magic artifact, at kinuha rin niya ang bato ng langit at lupa. Hahayaan na lang ba natin ito? Pagkarinig nito, sinampal ni Mallory Poe ang mukha ni Hanley. Kung hindi dahil sa iyo, paano naranasan ng ating Pavilion of Heavenly Secrets ang napakalaking kawalan? Nagngangalit si Mallory Poe. Tinakpan ni Hanley ang kanyang mukha at hindi na nang ahas na magsalita pa. Ang Bobby Aguilar na ito ay hindi na isang tao na maaari mong harapin. Maliban kung may isang martial saint na lumitaw sa mundo, sino ang makakapigil sa kanya? Malamig na sabi ni Mallory Poe. Kinagat ni Hanley ang kanyang mga ngipin at sinabing, talagang hindi siya pababayaan ng Capital City Martial Arts Association. Sana nga, napabuntong hininga si Mallory Poe. Ang deklarasyon na ginawa ni Bobby Aguilar sa Martial Arts Forum ay nagbuburo pa rin. Dahil binanggit lang ni Bobby ang pangalan ng Capital City Martial Arts Association, hindi sila masyadong nagpanik. At saka, katapusan na ng taon, kaya wala silang lakas para harapin ito. Bawat taon sa panahon ng Lunar New Year, napakapayapa ng Pyro. Ang bawat isa ay tila ibinaba ang kanilang mga sama ng loob ng magkakaisa, at lahat ng mga utang ay babayaran pagkatapos ng bagong taon. Ngunit mayroong isang pagbubukod, Bobby Aguilar. Sa oras na ito, bumalik si Bobby sa Divine Alchemist Pavilion. Itinakda niya ang Stone of Heaven and Earth bilang array eyes ng Killing Formation at ibinigay ang kontrol ng Killing Formation sa Pavilion Master. Sa ganitong Killing Formation, kahit ang half-step martial sages ay mahihirapang lapitan, mataimtim na sabi ni Bobby. Bagamat sinabi niya iyon, may mga bahid pa rin ang porma sayon. Kung sisirain ng top formation master ang array eyes, mag-iisa itong babagsak. Sa makatuwid, itinago ni Bobby ang array eyes sa isang napakalihim na lugar. Sa isang linggo, ito ay magiging bagong taon. Sa Pavilion Master Building, bumulong ang Pavilion Master. Tumango si Bobby, bumulong-bulong, ito ay tiyak na isang hindi pangkaraniwang taon. Kung wala kang mapupuntahan, manatili ka lang sa Divine Alchemist Pavilion, sabi ng Pavilion Master. Sinulyapan ni Bobby si Emily Taylor, na nakahiga sa medicinal pool, at nakaramdam ng mga alon ng sakit sa kanyang puso. Sa tuwing may mga kapistahan at pagdiriwang, mas tumitindi ang damdamin ng mga nawawalang mahal sa buhay. Walang exception si Bobby. Huminga siya ng malalim at umiling, hindi, kailangan kong pumunta sa Hilagang Kanluran. Para saan ka pupunta sa Hilagang Kanluran? Naguguluhang tanong ng Pavilion Master. Malamig na sinabi ni Bobby, Mas Acre, Hilagang Kanluran, Pamilyang Walters. Malapit na tayong magdiwang ng bagong taon. Mas mabuting maghintay hanggang matapos ang bagong taon upang maiwasan ang pagpukaw ng galit sa publiko, mungkahi ng Pavilion Master.
Sinulyapan ni Bobby ang Pavilion Master at sinabing, hindi lang ako kikilos, kundi gagawin ko rin ito sa araw ng bagong taon. Gusto kong malaman nila na kapag na-provoke nila ako, wala na akong bottom line. Kabanata 859, Kabanata 859, Positibo, 8 mataas na antas na posisyon. Ibinuko ng Pavilion Master ang kanyang bibig, ngunit saglit, wala siyang masabi. Kitang-kita niya ang malamig na pagpatay na hangarin na nagmumula kay Bobby Aguilar. Ang nakamamatay na hangarin na ito ay napakadalisay, nakakagigil sa buto. Oh, tama, Lord Pavilion Master, alam mo ba kung saan ako makakahanap ng Mystic Realm Master? Biglang may naalala si Bobby. Mystic Realm Master. Kumunot ang noo ng Pavilion Master. Karaniwan, napakalaking puwersa at organisasyon lang ang may Mystic Realm Masters dahil napakabihirang nila. Umiling si Pavilion Master. Gaya ng naisip ko. Bahagyang napabuntong hininga si Bobby. Kung alam niya ito ng mas maaga, hindi niya papatayin si Kenneth Min ng ganoon kaga. Dapat ay dinala niya siya upang makita ang spiritual spring ng Green Moon Villa. May isang walang may-ari na Mystic Realm na nakatago doon. Kailangan kong umasa sa Capital City Martial Arts Association, kung gayon. Napaisip si Bobby sa sarili. Hanggat nakukuha niya si Mark Fraley, magagawa niyang makipag-ayos sa mga tuntunin. At ang relasyon ni Luke Fraley at ng mga matataas na opisyal ng Capital City Martial Arts Association ay tiyak na hindi kasing baba ni MS Hayward, kaya dapat makuha nila ang gusto nila. Sa mga sumunod na araw, hindi umalis si Bobby Aguilar sa Divine Alchemist Pavilion. Gaya nga ng sinabi ng Pavilion Master, katapusan na ng taon, at hindi na muling umatake ang mga pangunahing puwersa. Lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, 3 araw na lang ang natitira bago sumapit ang bagong taon. Isang umaga, pumunta si Bobby Aguilar sa Pavilion Master Building. Lord Pavilion Master, nagpasya akong pumunta sa pamilya Walter sa Hilagang Kanluran. Sabi ni Bobby. Ang Pavilion Master ay same time na nagsalita, bagaman ang pamilya Walters ay hindi masyadong kilala, ang kanilang lakas ay medyo kakilakilabot dahil sila ay isang matandang aristokratikong pamilya. Bumantong hininga si Bobby, wala akong mahanap na ibang target sa ngayon. Kung hindi ko pipiliing puntiryahin ang pamilyang Walters. Sa sandaling ito, tila may naisip si Pavilion Master. Naaalala ko na sa pagtatapos ng taon, ang mga miyembro ng Capital City Martial Arts Association ay nagtitipon para sa isang pulong. Mahinang sabi ng Pavilion Master. Tumaas ang kilay ni Bobby habang nagtanong, iminumungkahi mo ba na pumunta ako sa Capital City Martial Arts Association? Hindi ko sinabi iyon. Nagkibit balikat si Pavilion Master. Tumawa ng malakas si Bobby, naiintindihan ko. Pupunta ako kaagad sa Capital City. Pagkatapos magpaalam sa Pavilion Master, dumiretso si Bobby sa Capital City. Kung ikukumpara sa mga miyembrong nakasuot ng lila, ang impluwensya ng pamilya Walters ay malinaw na mas mababa. Pagkatapos ng lahat, ang mga lilang robe ay kumakatawan sa nangungunang nakikitang kapangyarihang labanan ng Capital City Martial Arts Association. Sa sandaling ito, sa harap ng pasukan ng Capital City Martial Arts Association, maraming sasakyan ang nakaparada. Ang mga kotse na ito ay may iba't ibang uri at luho. At ang mga may-ari ng mga sasakyang ito ay ang mga miyembrong nakasuot ng lila na naglilingkod sa Capital City Martial Arts Association. Maraming mga miyembrong nakasuot ng kulay lila ang nagtipon sa pasukan, nagpapalitan ng mga pagbati habang naghihintay ng paunawa ng asosasyon. Makalipas ang halos 10 minuto. Lumabas si Emerson Holmes mula sa loob. Pinatawag ka ng mga senior official sa meeting room, anunsyo ni Emerson. Nang marinig ang kanyang mga salita, ang mga mukha ng maraming miyembro na nakasuot ng lila ay nagpakita ng pagkagulat at pagkasabik. Senior officials. Sila ang nagpapatawag ng meeting this time. Bulalas ng isang miyembrong nakasuot ng kulay lila. Noong nakaraan, palaging si MS Hayward. Halos imposibleng makita ang mga matataas na opisyal. Ito ay mahusay. Sa wakas ay makakatagpo na tayo ng mga matataas na opisyal.
Ipinaliwanag ni Emerson, dahil bumalik na si Mark Fraley sa Second Secret Realm, sa pagkakataong ito ang pagpupulong ay personal na gaganapin ng matataas na opisyal. President Holmes, mangyaring dalhin kami doon mabilis. Hindi na kami makapaghintay pa. Mahigit 20 miyembro na nakasuot ng kulay ube ang excited na sabi ng sabay-sabay. Tumango si Emerson, tumalikod, at pumasok sa Martial Arts Association. Dinala niya ang lahat sa meeting room ng matataas na opisyal. Ang silid ng pagpupulong ay itim, na may mahinang liwanag na nagbibigay sa buong silid ng hangin ng kamahalan at misteryo. Maingat na pumasok sa meeting room ang mga miyembrong nakasuot ng purple, halata sa mukha nila ang magkahalong kaba at excitement. Umupo ka. Sinenyasan ni Emerson ang napakalaking round table sa harap nila. Ang bilog na mesa ay sapat na upang tumanggap ng higit sa 20 miyembro na nakasuot ng kulay lila. Nakahanap din ng upuan si Emerson at tahimik na naghintay sa pagdating ng matataas na opisyal. Makalipas ang halos kalahating oras, mahinang ingay ang nagmula sa dilim. Nagmamadaling bumangon si Emerson at sumigaw, pagbati sa mga matataas na opisyal. Ang maraming miyembrong nakasuot ng kulay lila ay nagmamadaling ginaya si Emerson at tumayo, sumisigaw ng pagbati sa mga matataas na opisyal. Ang 8 matataas na opisyal ay nanatiling tahimik, ang kanilang mga figure ay nakatago sa kadiliman, ang kanilang tunay na anyo ay hindi matukoy. Nabalot ng panandali ang katahimikan ng silid. Pagkaraan ng ilang minuto, malamig na nagsalita ang isa sa mga nakatataas na opisyal. Tinawag namin ang pagpupulong sa pagtatapos ng taon, at higit sa lahat ay may 2 bagay na dapat ipahayag. Isang martial saint ang isisilang sa susunod na taon. I guess you all know that by now. Kapag ipinanganak ang unang martial saint, tiyak na magkakaroon ng pangalawa at pangatlo. Sa oras na iyon, gagawin ng Capital City Martial Arts Association ang lahat para linangin ang bagong henerasyon ng martial saints. At ang bagong henerasyon ng martial saints ay pipiliin mula sa inyo. Biglang sumabog ang kwarto. Tuwang-tuwang sumigaw ang lahat, salamat, mga nakatataas na opisyal. Tumahimik ka, mataimtim na sabi ni Emerson. Pagkatapos, nagpatuloy ang isang mataas na opisyal na nakatago sa mga anino, dapat mapanatili ng Capital City Martial Arts Association ang dominasyon nito sa mundo ng martial arts, at walang sinuman ang pinapayagang hamunin ito. Bagaman mayroong ilang mga hindi inaasahang insidente sa taong ito, sa susunod na taon, ang lahat ay magtatapos. Talaga, sa susunod na taon, matatapos na. Dahil masisira yung Capital City Martial Arts Association. Maya-maya lang, may boses na nagmula sa labas ng pinto. Nagbago ang mukha ng lahat nang lumingon sila sa entrance. Nakita nila si Bobby Aguilar na casual na pumasok. May meeting. Pwede ba akong sumali? Ngumisi si Bobby. Bobby Aguilar. This is not a place for you. Get out. Sigaw ng isang miyembrong nakasuot ng purple. Hindi sila pinansin ni Bobby at nilingon ang kwarto, so ito ang high-level meeting room. Sok, nasaan ang 8 senior officials? Bakit hindi ko sila nakikita? Ang mga matataas na opisyal ay mga pagkakatawang tao ng kadiliman. Paano mo sila makikita? Saway ng isang miyembro na nakasuot ng purple. Mga pagkakatawang tao ng kadiliman. Nagbabadya ka ba sa elementarya? Hindi maiwasan ni Bobby ang magmura. Labis na nagalit ang maraming miyembrong nakasuot ng lila, at marahil dahil suportado sila ng matataas na opisyal, hindi tumigil ang kanilang pagmumura kay Bobby. Gayunpaman, hindi sila pinansin ni Bobby at sa halip ay tumingin sa 8 bakanteng upuan. Nabalitaan ko na kayong mga matataas na opisyal ay mahilig magtago sa dilim. May nakakita na ba sa inyo? Singkit na mga mata ang tanong ni Bobby. Kinakabahang ipinayo ni Emerson, Bobby, ano ang sinusubukan mong gawin? Umalis ka na bago pa magalit ang mga senior officials. Hindi sumagot si Bobby, ngunit nagpatuloy, nagtataka ako, gaano ka ba kapangit para hindi maglakas loob na ipakita ang iyong mukha? Palaging nagtatago sa dilim, hindi ka ba nauusisa? Walang nagsalita, dahil hindi sila nang ahas na sagutin ang tanong na ito.
Dahan-daang tumayo si Bobby at Munition, ngayon, dahil narito ako, hayaan mong buksan ko ang kurtina para makita kung ano ang hitsura ninyong 8 matataas na opisyal. Kabanata 860 po, ang tunay na mukha ng mas mataas. Bobby Aguilar, ang lakas ng loob mong magsabi ng mga mapaghimagsik na salita. Ang mga nakapaligid na lalaking nakasuot ng lila ay tumayo at sumigaw. Sa kanilang mga mata, sagrado ang matataas na opisyal at higit sa lahat agam-agam at tanong. Ngunit walang pakialam si Bobby Aguilar. Tumayo siya at humakbang patungo sa 8 bakanteng upuan. Bobby Aguilar, ang lakas ng loob mo. Hindi napigilan ng isa sa mga lalaking nakasuot ng kulay lila. Pero hindi man lang siya nilingan ni Bobby. Sa isang casual na pag-indayog ng kanyang palad, ang lalaki ay nabasag palayo at hindi gumagalaw sa lupa. Ang mga lalaking ito na nakasuot ng lila ay mga peak forms of military marquises. Paano kaya sila ang kalaban ni Bobby? Nang makita ito, ang ibang mga lalaking nakasuot ng lila ay agad na natakot sa katahimikan. Dir-diretsyong naglakad si Bobby papunta sa 8 bakanteng upuan at nag-apoy ng espiritual na apoy sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay. Sa tulong ng espiritual na apoy, sinubukan niyang makita ang anumang nakatagong mga lihim sa kadiliman. Sa kasamaang palad, sa ilalim ng pag-iilaw ng espiritual na apoy, walang anuman sa kadiliman. Paano ito posible? Nagsalubong ang kilay ni Bobby. Baka tumakas na kayong 8 matataas na opisyal. Panunuyan ni Bobby. Kalokohan. Ang matataas na opisyal ay hindi matatakot sa iyo. May napag-alitan. Hindi pinansin ni Bobby. Inis kanya ang 8 upuan at, sa katunayan, lahat ng mga ito ay walang laman. Habang naguguluhan si Bobby, isang boses ang nagmula sa dilim. Bobby Aguilar, pumasok ka sa conference room ng Capital City Martial Arts Association. Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan? Ang boses na ito ay nanggaling sa isang matataas na opisyal. Sinundan ni Bobby ang boses, sinusubukang hanapin ang kanilang lokasyon. Ngunit sa kasamaang palad, ang boses ay tila nanggaling sa lahat ng direksyon, at hindi niya matukoy ang pinagmulan nito. Anong uri ng lihim na pamamaraan ang ginamit nila? Pagtataka ni Bobby. Bobby Aguilar, huwag mong subukang maging matigas sa iyong mga hindi gaanong kabuluhan. Maraming bagay sa mundong ito ang hindi mo naiintindihan. Dumating ang boses ng isa pang matataas na opisyal. Napakamot ng ulo si Bobby habang hawak ang golden light. Bigla niya itong inihagis sa kinaroroonan ng matataas na opisyal. Boom! Agad na nabasag ang upuan, ngunit hindi pa rin lumilitaw ang mga matataas na opisyal. Kakaiba. Ungol ni Bobby. Anong uri ng lihim na pamamaraan ang ginamit mo upang itago ang iyong sarili? Tanong ni Bobby na medyo naguguluhan. Ang aming mga pamamaraan ay hindi isang bagay na maaari mong maunawaan. Dumating na naman ang boses ng senior official. Bago pa makapagsalita si Bobby, nagsalita ang isa pang senior official, lahat, umalis muna. Oo, senior official. Yumuko ang mga lalaking nakasuot ng lila. Anong nagmamadali? Gayunpaman, isinara ni Bobby ang pinto ng isang hampas ng palad. Lahat kayo gustong mag-meeting, di ba? Ituloy mo yan. Pakikinggan ko kung anong klaseng kalokohan ang hawak mo. Sabi ni Bobby, nakaupo sa isang upuan at iniswing ang kanyang mga paa. Galit na sinabi ng isang matataas na opisyal, Bobby Aguilar, naniniwala ka ba talaga na walang paraan ang ating Capital City Martial Arts Association para harapin ka? Napapikit si Bobby at ngumisi, tama, sa tingin ko. Kung hindi ako nagkakamali, ang iyong mga tunay na katawan ay dapat nakatago sa loob ng Paramount Mystic Realm, tama ba? Sa Mystic Realms. Ngumisi si Bobby. Natahimik ang lahat ng matataas na opisyal, tila pinaninindigan ng hula ni Bobby. Dahil ang iyong mga tunay na katawan ay hindi maaaring pumunta dito, ano ang maaari mong gawin sa akin? Napangisi si Bobby. Bobby Aguilar, ano ang sinusubukan mong gawin? Sigaw ng isang matataas na opisyal. Sumandal si Bobby sa kanyang upuan, mahinahong sinabi, isa lang ang nandito ako ngayon, at iyon ay, ang pumatay. Habang nagsasalita siya, nililibot ng mga mata ni Bobby ang mga lalaking naka-purple na nakaupo sa kwarto.
Hindi ba kayong lahat ay itinuturing na kaliwat kanang braso ng Capital City Martial Arts Association? Bagamat hindi ko pa kayang sirain ang association, ang pagbali sa kaliwat kanang braso nito ay magagawa pa rin. Walang pakialam na sabi ni Bobby. Sa mga salitang ito, ang mga lalaking nakasuot ng lila ay agad na natakot. Papatayin talaga silang lahat ni Bobby. Bobby Aguilar, sinusubukan mo bang takutin kami? Hindi kami madaling matakot. Ang isa sa mga lalaking nakasuot ng lila ay sinubukang maging matigas. Sinulyapan siya ni Bobby, biglang naikuyom ang kamao, at sinuntok. Ang gininto ang liwanag ay bumuhos na parang agos, na may dalang kakilakilabot na kapangyarihan at direktang winasak ang lalaking naka-purple na nakasuot ng laman. Akala mo ba nagbibiro ako? Malamig na wika ni Bobby. Ngayon, walang nang ahas magsalita. Bobby Aguilar, ikaw ang unang naging mayabang sa Capital City Martial Arts Association. Malamig na sabi ng isang mataas na opisyal. Tumawa ng malakas si Bobby, dahil hindi mo may deploy ang Martial Saint, wala kang paraan para harapin ako. Sa palagay mo ba ay hindi natin may deploy ang Martial Saint? Nagbanta ang isa pang matataas na opisyal. Tumaas ang isang kilay ni Bobby at sinabing, ano, hindi ka ba natatakot sa mga Guardians? Biglang tumahimik ang matataas na opisyal. Tila, pareho silang nag-iingat sa pagkakaroon ng mga tagapangalaga. Sige, hindi ako mag-aaksaya ng oras na makipag-usap sa inyo. Tamad na nag-inat si Bobby at tumayo. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang mga ngipin na may ngiti na parang demonyo at malamig na sinabi, ngayon, papatayin ko ang lahat ng lalaking nakasuot ng kulay lila sa harap mismo ng 8 ninyong matataas na opisyal. Sa pagbagsak ng mga salita, biglang nawala ang figure ni Bobby. Sa isang kisap mata, nasa harap na siya ng isa sa mga lalaking naka-purple. Mukhang nagulat ang lalaking nakasuot ng purple at bago pa siya makapag-react, tinusok na ni Bobby ang dibdib niya. Sa isang sandali, ang lahat ng mga lalaking nakasuot ng lila ay natakot at tumakbo para sa kanilang buhay. Ang conference room ay napuno ng patuloy na pag-iyak ng paghihirap at amoy ng dugo. Si Emerson Holmes, ang matalinong lalaki, ay tahimik na nakatayo, naghahanap ng pagkakataong makatakas. Samantala, sinadyang iligtas ni Bobby ang kanyang buhay at pinatay muna ang iba pang mga lalaking nakasuot ng lila. Habang kinakatay sila ni Bobby, sinamantala ni Emerson ang pagkakataong makatakas sa conference room. Napuno ng baho ng dugo ang conference room. Ang massacre ay tumagal ng buong kalahating oras. Ang walang talo na pulutong na nakasuot ng kulay ube ay ganap na nalipol. Ang dugo ay umagos na parang ilog, at ang paghihirap ay nasa lahat ng dako. Nabahiran din ng dugo ang katawan ni Bobby, habang ang 20 kakaibang golden core sa kanyang kamay ang nagpapaliwanag sa madilim na conference room. Pinunasan ni Bobby ang dugo sa kanyang mukha, saka umupo sa isang upuan, casual na pinulot ang sigarilyo ni Emerson sa mesa at inilagay sa kanyang bibig. Phew, so the 8 of you senior officials just watched me kill people like that, huh? How does it feel? Quite uncomfortable, right? Panunuya ni Bobby. Sa puntong ito, nagsalita ang isang matataas na opisyal, mga langgam lang iyon. Wala kaming pakialam sa kanila. Sa amin, ang mga marquisate sa peak form ay maaaring linangin anumang oras. Pinaikit ni Bobby ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, sinasamba kanila bilang mga Diyos, ngunit tinuturing mo sila na parang langgam. Hehe, hindi ba dapat mababa ang tingin ng mga Diyos sa mga mortal? Napangisi ang isang matataas na opisyal. Ang mga hinahangaan, paano nila maaalagaan ang mga hindi gaanong mahalagang buhay? Lalong naging malamig ang ekspresyon ni Bobby. Galit na sinabi niya, bakit napakaraming mapagmatuwid na hayop na katulad mo saan man? Hindi naman nagalit ang matataas na opisyal sa sinabi ni Bobby. Sa halip, nagsalita sila ng walang pakialam, Bobby Aguilar, bakit hindi tayo umupo at mag-usap, di ba? Mag-usap. Tumaas ang isang kilay ni Bobby at saka ngumisi, sure.